nausan na siya ang lawas ka ng Espiritu. Ang atong lawas, we have 5 senses. Okay, we have eyes for seeing, we have nose for smelling, okay, smelling, tongue for tasting, we have ears for hearing, and hands or skin for touching. Okay, so those are the 5 senses of our bodies. Okay, in our soul, naadi ako ang atong will, mind, and emotion. Naadi ako una, ako ang pagbati o ang pagpulutan. Nasa atong kalag ang paghampin sa atong kasalanan. Ang atong mga sala, ihambin sa atong kalag, tungod kay tulo lang kabahin o tulo lang ka matang ang sala sa tao. Buhat, pulong, o huna-huna. Okay? Naana sa nalapigit sa atong kalag. Ang atong spirit, ibutang sa Ginoo in the Bible, alam nga ang tao daw magkailang Diyos. Kung ano yung sa spirit? Lahi ang spirit o ang Holy Spirit. Lahi ang Holy Spirit na ang spirit sa tao, ibutang sa Ginoo para ang tao daw magkailang Diyos. Wala yung purpose niya, wala ang iyang function. Diusa na siya, nahimong kalang gamay pinabuhi. Wala ang tao. Okay? So, kung atong sabton, ang usa ka tao, pag tinanawan nito, isa-isa rin, isa ra ka sa matubangan, pero isa ra po ko sa imong pananaw. Pero sa Bible, tabang sa Diyos, andun rin tulong kabahin. Ang lawas, kalag, espiritu. Ining tulo, magpang-function niya, dapat siya yung specific na pagpadulungan. Ang lawas, sa English, kita ko siya physical part of man, of human being. Okay? Physical. Ang atong spiritual, ang soul o ang spirit. Pag muhawa daw ang spiritual part sa lawas, gitawag siya physical death. Mamatay ang lawas. Okay? So kung atong sakton, kanang patay na lawas, dili na naman ito o Diyos. Wala naman ang spirit. Dili na po na siya masakitan. Wala naman ang kalak. Dili na po na magbuot, dili na po na siya plano. Kaya wala naman ang kalak. Ang lawas na patay, yun ang Bible sa Ecclesiastes 12:7, mubalik ni siya ngadto sa abog ingon sa kaniadto. Kaya ang tao giumol sa Dios gikan man sa abog sa tao. Abog sa tao, abog sa yuta. Kunya mubalik ni siya sa abog. Munang atong proper kabutanganan sa lawas na patay, menteryo. So we have this cemetery. Pero iyon ang polo sa Ginoo sa Ecclesiastes 12:7, ang spirit automatically, pag-awa niya sa lawas, automatically mubalik siya ngadto sa Dios kung may naghatag ani. Iyon ang Bible, no? Iyon ang Bible. And the spirit shall return unto God who gave it. Ang atong kalag, iyon ang polo sa Ginoo, mo ay nagkasala, mo ay matubang sa Dios, human siya muhawa sa atong lawas. Ang unang buhaton sa Dios, kaya yun ang Hebrews 9:27. Dahil yun ang Bible. And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Ikabutan daw nga ang tao mamatay sa makakusa. Di na ginubalik na. No? Pero human daw sa kamatayon, muhawa na sa atong lawas. No? Ang atong kalag, muatubang lain ang ato sa magbubuhat. Ang lawas, lamayan diri sa kalibutan, sa dili pa ilubog, na funeral service. No? Magpilar sa na hanggang malubog. Pero sa Bible, ang kalag, paghawa ka ng lawas, nagpilar ta sa lawas, samtang wala pang lubog. Pero ang kalag, paghawa niya sa lawas, yung Bible, sa Hebrews 9:27, na ay judgment. So matubang na siya sa magbubuhat. Ang unang buhaton sa Diyos, ingon sa Revelation chapter 20:15, pangitawon imong ngalan kung nasulat pa na sa basahan sa kinabuhi. Na in the Bible, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Sa ato mga pagkasulti na, pag atubang nato sa Ginoo, kay namatay naman tayo sa kalibutan, ang imong lawas na rin, nag-federal na, sa tawagan na, kanang gitawag, lamayan, no? Lamayan siya. Pero ang imong kalat, automatic na dito. Ingon na, kung ano na yung Ginoo, kinsa ka na nimo? Like for example, sa ako no? Ako si Florencio Plaza Jr. Ako nickname si Jinky. So matubang ko sa
Ginoo, siyempre ako ngalan ko, name na ko. Lord, I encourage you, Pastor Junior. May nga naman na tanaw natin din sa book of life kung nakaka rin. Kaya Bible, kung ang iyong ngalan nasulat nito, nasulat ka sa langit. Pero kung hindi masulat yung ngalan, tanong mo kasi nung nakalayo. Okay? Siyempre kayo nasakton. Wala kayo lang expression na ako finish Bible. Ang pinag-importante, nalista ang ngalan kung saan. Di ba? Kaya kung ma-register ka, di makaitambong sa rin ng makalayo. Tambong gani, kung pas mag-somebody, na mo pick up sa imo na ilabay ka dito, break cast. Dili kung ikaw palugsahon, direct. Eh, kasi ka di ka malugsahon, kainit anak. Kaya sa impyerno, yun ang Bible, dili lang kalayo. Napay ulod o kalibuon, kunya napay asupre. Namulukso ka dito, di ka maluksohon. Kung nang iso Bible, dili ka paluksohon. Kung di ilabay, di ka dito. So, iyon ang Bible, isulti ni siya sa kang buhay ka, araw makaprepare ka. Sa buhay pa ka, kailangan ka. Kaya gano'n, pag mamatay ka, magmuna, may tamo na ito, matubang ka sa maghukom, sa magbubuhat na ito. Kaya kung wala masulat tungalan sa masas kinabo, hindi sa pagdiri ka, qualified dito. Hindi na, kaya ganyan ko sinipin, no? Pero, kusan sa mga butang, hando mo na ito. Hando mo na ito. Di Bible, sa atong text, ilan po so, for what shall it profit a man? Unsa daw ang kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan. May kag tibuok kalibutan kanang imong desire. Okay? Kamo mga estudyante, naningkamot mo pag-eskwela, na ipanahon bisag lisod, no? Lisod ang budget, na minus ang pagkaon, pero eskwela ta. Para sa mana? Para sa preparation sa atong lifetime. No? Kay one day mahimo ko niyang ganap nga sa man engineer. Ano? Ako ba nag-desire nga someday mahimo ko na. Pero ang imong kalak dili man to mahimo sa nabilin. Ikaw mo mismo ang matubag nito sa magbubuhat. Kaya ikaw may interview ni singalan nimo, dili man ka nabilin. Na kung wala masulat imong ngalan sa pasal sa kinabuhi, wala yung Bible mo si kapuslanan sa tao. Kaya may impero raman yapon yan kala. May isot, ipasulti din siya ang makaandam ka. Hello? Para ba sa inyo mo, nag-eskwela ka. Diba, bisa ko sa laban kong ulo, bisa init kayo panahon, eskwela kita kayo. Nagtinguhan ka nga, mamayo atong grado. E mo ang panahon, sa panahon na mga fly na ta, ang atong DOR, makita ba nito sa iyong grado, oy, trace mo na eh. Diba lahat yung paminabalik ka, magsuka nga rin tayo mo, one flat, maayaw ito, one flat, ay, nindot ka ayaw. Chris, kung saan ka pag-ibali sa elementary or high school, nagsakat sa ba? City 5, City, ano? Pagkabot sa college, Chris, nikabot yung ka, may mo 1.5, nakala na, 2, ay, na-2 ito, ay, nag-i-trace ko, may mo. Kailan, hugog kasi sa transcript na ito, lahat yung paminaw, no? Pulpul, tingnan rin yung estudyante yan, ano trace mo rin, ano? Pero one flat gani, do, tapaminaw lang, no? Pero depende na sa itong panikamot ko, sa atong pag-eskwela. Okay? Balik na ako, ang atong purpose na nung nagkamot ng eskwela, kaya someday, mahimot ang professional. Diba? For a lifetime. Okay? For a lifetime na. Ang gisgutan sa Bible, for eternity. Like ang lifetime o ang eternity. Okay? Ako i-explain sa inyo gamay, no? Ang eternity, wala na siya katapusan. Ka-eternal man. Kunya, duha ka lugar ang eternity. Dahil ito ang place of condemnation, eternal yapon na, tapos magwalay katapusan yapon na kalaglagan. Na ang tanan kasakit, gabi sa gamay, walay kalipay. Dili ko sa eternal life, no? Kining eternal life, iyon ang Bible, mo ko siya ang lugar sa kalipay, gabi sa gamay, mo ko kasakit. Dili sa kalibutan, next stop. Dahil panahon na sakit ha, diyan kalipay na sa. Grabe ka na, diyan pagkahapon, ano? Nasubok ka, nasubok dahil kasukanan na ay kalipay. Dili sa kalibutan. Pero sa eternidad, wala na. Kasakit, lulun kasakit.
Kalipay, purot, kalipay. Asa man ka papilion. Dahil karon man ang choice na to, asa may gusto ni mo niya. Parihari ka po ni siya atong kurso. Dili ka lang gusto doktor. Kamo, isa sa classroom na to, kalendro sa isa ka room na tayo 50 ka mga estudyante. Kung pakuntanon ka, kung manako ka, kung sa gusto ni mo nga profession, someday, di ka mag-doktor ka na tayo. Ako po, ako gusto mag-teacher, ako ba, lahi-lahi. Ano, decision making ang tawag anak. Imo mo na decision. Sa Bible, imo po na follow sa Ginoo. Decision na nimo asay gusto nimo. Sa lulod ka sakit o lulod ka lipay. Tingali ko kung mag-gis ko sa inyo ha, dahil tingali mo gusto kasakit. Lulod ka, kalipay gina gusto na ka. Diba? Diris kalimutan gani, kung may mo, nilang mo ka masakit. Kung may mo, nilitaw, masubok ba, gusto na to ka ng kalipay na pirmi. Pero di mix mo kita dire. Pero kung gusto nimo ng choice, gusto nimo malipay mo wala katapusan, naay ko maagi. Nay nga na pulo sila ipasok din eh. Ipasok din eh. Oh. Mas may na mahibalo ka, kaya ikaw may mo decide. Wa may kung sanay na. Pero may ka, mag-doktor ko. Di ba ka mamungan, ayaw kayo mag-teacher ako. Di lagi kayo mag-doktor ko. Magbuot man ka na ako. Ala, decision making ang tawagan niya. Di pwede ka butan. Pero sultingan ka, nga mo na siya ang posibilidad. Enjoy ka dito na. Pero pagtapos ni mo ng tanan, may gagawin mo kala. Sa napulos, walay kapuslanan. Ano? Orang mahulog, walay pulos. Nga naman, may pero ramang gapon ka. Huwag pasabot, pag-alpos ka sa walay katapusan sa sakit. Pero sa Bible, mo ni, iyon ang pulos sa isugilo ni siya, aron ma-explain, masaktan sa mga tao, nga mo ni ang pamaagi. Matako sa sakwa, ngano na ata ko sa kasubalan ng Igsoon, tungkol kay gitawag tag mga makasasala. Moyon ba ka anak? Ang tao, yung puno sa Ginoo, ang unang tao nga gihimo sa Dios diri sa kalibutan, si Adan ug si Eva. Dito nagsugod ni atong kasalanan. Okay? Ingon ang puno sa Ginoo, Romans 5:12, ang sala daw misunod daw sa kalibutan, pinaagi sa sala, apil sa katao, and then kuya lang sa tibuok kalibutan. Ang unang tao mo na si Adan o si Eva. Okay? Lahir lang tingali ang kapilido sa kuha karon, pero sa kung atong itano sa Bible, igsuon na kita sa unang tanan. Nga naman gikan naman sa kakanan sa Eva. Nga nung naatay apilido lahi-lahi sa kalibutan karon tungkol sa human governance system. Kay nga nung natatag apelido, kaya itong una, wala may apelido itong una, si Adan din, si apelido ni Adan. Apelido ni Eva, wala. Diba? Pero sa atong panahon karon, kung na may Adan ang ngalan, ano yung apelido na karon? Si Eve na apelido karon, no? Nga naman, na may human governance system. Nga nung natagan man siya, tungkol, aron nga madaling pag-trace ang crime. Na may mga crime mahitabo, mas dali ka makuha, mas dali ka kay maabot kung na apelido plus napag-ibig din. Sa Bible, ikaw ng polo sa Ginoo, sultihan ta. No? Sultihan. Ang tao mo decide kung sa may gusto nimo ato kag impierno, ato kag langit. Kung gusto kag langit, na pamagi. Kung gusto kag impierno, na pamagi. Pare ba sa ato eskwelahan dire? Kinsa may nag-eskwela Curious dire? Curious si Anjo? Ang munisipal. Sa munisipal ng eskwela. National. Ang sagal national taga-Madrid. Okay. Inyo ng desire na diha mo sa eskwela. Wala mo puksa. Diba? Pero kung dito po ka sa Orios, di po ka mapukos. Ano na siya? Nabi sa Orios, no? Ginanay. Lahi ang pamalaod sa nasyonal. Lahi po ang pamalaod sa Orios. Santa na to? Okay. So gusto kang impierno, na proseso. Ato kang impierno, na process. Pero ato po kang langit, na process. Okay? Ang process sa impierno mo rin. Magpapili ka sa iyong kasalanan. So kung wapon kang makasasala ka, impierno mo na ka. Nakita sa ato ang diri na ako pa sa dili mo ko makasasala. Nasa wag na dili kami na pastor, dili mo ko makasasala. Ako ra dai sa ani.
Pero may ka nga, ako pastor, buto, Diyo ako makasasala. So kung buto ka makasala, ingon na ba yung impyerno ko nung mata? Nga naman, tungod na sa gihimo sa atong forbearance. Okay? Katong gihimo na daw iba mo to ang makapaimpyerno na to. Dili ning gihimo na to karon. Kung nakita natin impyerno ko nung tungod kay ang sala niya daw iba, nakakunik naman talaan. Romans 5:12, ito na po sa ino. Basahan sa natin na Romans 5:12. Iyon na po sa ino. Paliw ko sa screen, paliw. Iyon na Bible, no? Wherefore, controlling word na siya, ha? Wherefore, as by one man sin entered into the world. Ang sala daw, pinagis sa katao, ting sunod ng sa kalibutan. And death by sin. Ang kamatayon, may abot pinagis sa salakon. And so death passed upon all men. Modo na ang kamatayon, migtuyanap sa tibok mga sa katawan, for that all have sinned. Kay ang tanan daw na nagpagkasala. So, wala exempted na tanan. Ikaw na nag-ikod daw, ako ang tindog dire, at tubangan sa Diyos, kitawag tag mga magkasasala. Okay ba? Klaro na. Dili, kung ikaw na dahil apel ko. Pero yun ang pulong sa Ginoo, kanang salaan na akong na-inherit, no? Napanunod na ito ba? Ikan ka, adan ng iba mo, siya mo dala ito para impyerno. Nakaroon, kanos ang matamaypan ko ni Pastor, ingon ang Bible, kung man ka mamatay dito sa kalibutan, hawa man yung kalag, imutan na kasi impyerno. Yang pangutan na kanos na Pastor, walay na hibalo kanos sa mamatay. Kamu, kabalo mo kanos sa mamatay. Wala. Wala na kabalo ka sa mamatay. Muna iyo ng Bible, mangandam. Umata kabalo ka sa mamatay. Na, ako ba, malog lain, malog sa mamatay. Dili, realidad na, namubot yun ang kamatayon. Mas pa ito, nakapangandam ta. Muna ang pulong sa Ginoo, isugilo ni siya, aron ang tao makadisay. Na ang pamagi sa impyerno, wala na kaya kayo hatol. Kaya naman, impyerno, wala naman ta. Kung magpabili ng taaning ng mata, pagkamatay, pero nagta. Pero nakakunik naman talaan sa sala na iba. So sa kumato kag langit, kung gusto kang atok langit, pinasumpaon ng sala, wag pas magputlon to, nakakunik ng ta, dapat i-disconnect to siya. Aron nga dili ta madala para impyerno. Nang saan po ni karon? Iyon ang pulong sa Ginoo. Ang tagya sa langit, kung sa inyong ingon, lahi ang proseso sa nasyonal, lahi po ang proseso sa Koryos. Pero pareha na istoryahan. Dito pareha na eternidad. Kaso nung lahi process, impyerno o langit. Okay? Kung ito kag impyerno, wala na kailangan buhaton, impyerno mo nakuta. Pero kung gusto kag langit, putlo ni mo to ang naka-tie up, no? Kato nakakunik, putlo no siya, i-disconnect siya, alam dito madala para impyerno. So sa'yo pamagi, yung napuno sa Ginoo. Katong sala, ang himo na ng iba, kailangan mapasaylo to siya. Kung saan ko mapasaylo? Ginoo, pasaylo ako. Dili mahimo, sabay mo isulti na lang. Pero pareha ba na, kada magpuyo ka, kada pa na boarding house, no? Sa boarding house, kung mupuyo ka sa boarding, muboard ibalik ka, kinsa may magtuman, ang tagiya sa boarding house o kita mupuyo? Ha? Siyempre ang tagiya. Ay, naman kayo ko. Boarding house niya, ikaw border, ikaw magpuot, di boy. Kung ngayon ang boarding house, Pastor, mora ba ni among regulation dire? Ang among monthly dire sa among room, no, kanang room is 1,500 per month. Ano? Pero ang regulation is this. Kinalan mag-down payment ka, kunya mag-advance payment pagin sa another month. So pila ang mayroon ng lister ko mapuyo? Kita 1,500 man a month, sa ito pa, maghatag ko lang 3,000. Insakto ba? Karon, ako mag-order, gusto mo po yung sa boarding house, hindi ko. Hindi ko! Kung nasa mag-pay ko mo ng payment, hindi ko mo advance. So tingali kung ikaw takiya sa boarding house, di ko kakapuyo. Di ba? Insakto na? Di kakapuyo. Yung mag-buot mo kung ikaw kung takiya na. Insakto? Mo po na ang procedure sa tao karon sa kalibutan. Kung sa may pumagit ng langit, magbuutan na ta. Magbuhat at maayo. Sa Bible, dili na mo. Dili mo.
Kinalan, iyon ang Bible, ang bayad sa sala, kamatayon. So, bayaran mo. Nawag taman na yung matay, di tagabayan. Ikadua, ang kapasayloan daw sa sala, katong ihimo ba ng ilan, maputulong to siya kung ulaan ng dugo. Kung silang pag-ula sa dugo, sa English, sa Hebrews 9:22, remission ang word sa English. Kung saan remission? Kapasayloan. No? Without shedding of blood, is no remission. Kung wala daw pag-ula sa dugo, wala yung mahimong pasaylo sa sala. So, kung saan man na ini? Matagal kami example, mas maayong masabta, no? Ang ng shedding of blood, kakakita naman na nag-ihaw o manok. Diba? Ang proper yung pag-ihaw sa manok, di man, gulitan mo na ipunat. Patay lang eh. Ano? Dili na pong proper, kaya ang proper, gulgulan yun ang lihaw. Na? Pag gulgul sa lihaw, umaagas ang dugo. Pula tayo, wag kirit-kirit yung manok. Diba? Bantayan naman na, kaya kung buhiyan naman, lupad-lupad na. Hantod nga, mana naman ako. Tayo ng tail. Wala, patay na rin. Awan na rin muli ako, kaya patay. Gano'n namatay siya? Kaya nahuntan siya o dugo. Moto ang shedding of blood. Sa ato pa, ipaagas ni mong dugo, ng resulta o kamatayon. So kung if una na ito itong dugo, mamatay man sa tanong. So mabayaran kung itong sala, o niya, mapasaylo atong sala. Kahit gished na ginigit mong dugo, niya namatay pag ka. Di man po pwede na, kayo na gino ayaw pagpatay, niya nagpakamatay na lutas, suicidal na siya. Nagawa na ta? Nakita na sa Diyos na lilit na makahimo. Tungod sa iyang gugma, kay kung pagkamatay ta, mamatay ba kita? No? Ulan dugo. Bisa, diri lang yung alam na yung parang puso. Sirit-sirit ang dugo na. Ano kayo, mamugduri ka, mamigod yung lawas, patay na rin ka. Yan ang gino ay pagpatay. Yan ang pagkamatay na rin. Samot, imusa. Nagawa na tao? Tagyan na sa langit. So kung gusto ito langit, kailangan mo muhimot na sa procedure niya. Kaya nga naman, kung sa boarding hospital, di ko kapuyo o di ko musukot, kailangan mo hatag yung down payment o advance payment. Sige, kung gusto mo ka magsunod, Pastor, pagbayad mo. Ala, asa mo na dahil ka. Kaya nga naman, nag-follow naman po sa procedure. Kaya na to, sa langit, bayaran ng kamatayon. O niya, mapasay mo siya kung maulaan ng dugo. Karon di ba ta makahimo? Nakita na sa Diyos na wala yung makahimo. Masabta na to? Dili ta kahimo. So, sa gugma sa Diyos, wala na ang John 3:16. Tungod sa gugma daw niya sa atuang dili sa kalimutan. Kaya kanang ito, world is good, for God so loved the world. No? Ang gugma daw, ang Diyos na gugma daw sa kalimutan. Kanang word ng kalimutan, nag-discuss na kitang mga tao. Nga tungod daw sa gugma daw sa atuang mga tao, gihatag niya iyang bugtong anak. Di ba? Para sa John 3:16, pakita na ako sa screen paliyo, kaya atong explain na siya sa isa. Isa, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Isa to? Na, kung atong i-detail, ano siya? Ang Diyos daw na igugma sa kalimutan. Sa ako nang ingon, ang kalimutan, diskutan, mga tao na kita. Tungod daw siya igugma sa tuwa, that He gave His only begotten Son. Tungod daw siya igugma sa mga tao, ihatag niya yung buktong anak. Butangan na itong label, aron maparo. Ang buktong anak daw, Jesus Christ ang ngalan anak. Isa to? Tungod daw siyang gugma sa tuwa, ihatag niya si Jesus Christ. That, aron daw, bisan kinsa daw na musalig daw niya. Kini nga personal pronoun, diskutan nga him, that speaks about Jesus Christ. Aron, bisan kinsa daw na musalig ng Jesus Christ, should not perish. Sa atong pagkasulti, dili na maimpirno. Sato? Impirnohan na tanong. Pero kung musalig na ng Jesus Christ, di na maimpirno. Kung dili, makaangkon o kinabuhin na yun. Ang everlasting life o ang word eternal life, dili sila parehang spelling, pero the same in meaning. Pareha silang kahulugan. O ang everlasting life o eternal life is another term sa word heaven.
Kaya impyerno, eternal death man to siya. Kining langit, eternal life. Okay? So, balik ko lang ko ha. Tungod na sa bugma sa Ginoo sa mga tao, gihatag na si Jesus Christ. Aron na bisan kinsa daw nga musalig kang Jesus Christ, dili na maimpyerno, kundi muadto na hinungod sa langit. Nasada na to. Daghan na kag-memorize na John 3:16. Pero wala sila kabalo sa explanation na alam niya. Nabisan ka na nga word, pwede dito makangkulo kalawasan. Pinagi kang Jesus Christ. Dili pinagi sa tumiluhatan. Pinagi kang Jesus Christ. Ganong ikaw naman ang tamusalig kang Jesus Christ. Nakilang bayaran naman po kamatayo na mapasayo at kung sa lang ulan o dugo. Wali ang explanation. Si Jesus Christ, gihatag din sa kalibutan, kay siya ang halad pasikuli. Managtang propitiation. Okay? Siya daw ang himong halal aron mapasiguli ta. Huwag pasot na himulang naman ta, mapasiguli ta kung makaangkol ta kang Jesus Christ. Nga naman, ingo si Jesus, ingo na Bible, si Jesus Christ nagpakamatay alang ka na to. Romans chapter 5 verse 8. Mabasa ko sa Bible na, no? Romans 5:8. But God commended His love. Romans 5:8 please. Ano? But God commended His love toward us. Ang Diyos daw nagpadayan sa iyang gugma nga ni kanato. Iyan daw i-prove, no? Ipamatag ka na sa Diyos na ang Diyos na gugma sa tuwa. Na tungkol daw na, bisan pa kita makasasala, while we were yet sinners, Christ died for us. Ang bayad sa sala kamatayon, si Jesus Christ na pagkamatay para na to. Muna kita ko siya manluluwas. Among to sa among panahon ito muna, namin dula ito muna, taguan. Among sa inyo ang naamong wala sa inyong dula. Kabalugan na dula ito kawali. Di ba? Mag-count ka, 1 to 10. Ano? Mag-count to. At the count of 10, kinahan nakatago na tanan. Isang tanong? Ano? O niya, pangitao na dahil yung mga kauban. Ang unang makita ni mo, matugtukan ni mo, di ba? Diba, ang timid sila, siya na ang may mong abal. Kung wala'y makasave. Sa amo itong una, kung 5 min panalitan, nadula min taguan. Ano? Nya, ako ang abal. So, ang upat, managaw, itong upat. Pagpangita na ako, ganito, Jassel, tok. Example, si Jassel, ang abal, no? Tok. Ang timid siya to, si Jassel ang may mong abal. Sunod na ako. Kung ang tulo, makita na ako itong tulo. O niya, matuktukan ko na ako. Pero kung ang tulo makasave, hindi makawal. Ako rin yapon. Insakto. Gawa man nakasave. Nakasave man. Nasave ko itong tulo. Nasave ko, natuktukan ako. Nako ha? Parang ino na natin mo na Jesus Christ sa ato. Instead kita unta ang mutong-tong, siya na lang ang nagpakamatay para mabayaran atong sala. Okay? Muna po sa isang pang sa impirno, apas sa langit. Impirno na naman ta. Muna yung sa gihatag daw na si Jesus Christ, aron bisan kinsa daw nga musalig ang Jesus, di na may impirno. Kaya impirno na naman ta. Kung musalig ang Jesus, di na may impirno, kundi buhato na yun sa langit. Pinaagi kang Jesus. Dili pinaagi sa atong relihiyon, sa atong binuhatan, sa atong pagkaon, wala. Isang na to, sa Jesus ala, no? Karon, yan ang puno sa Ginoo. Kung imo daw tuuhan, kung musalig ka ng Jesus Christ, dili po yung musalig ka, di ka mutuo. Imposible man ang musalig ng Jesus Christ, di ka mutuo. Pag-uban yun na. Dapat nagulag yun, mutuo, gikuha na. Kaya nga naman, si Jesus Christ, nagpakamatay siya para sa atong sala. Okay? Karon, asa na? Pastor, imo ni mo nga ulaan ng dugo, na nabigihim ni Jesus Christ ng ulang dugo. Kompleto na siya. Matthew chapter 26, verse 28. Basahan sa na to. Pakita na sa screen, makita na sa screen pa kayo. Matthew 26, verse 28. Muna ang solusyon, no? Kaya nag-explain na to. Karon, solusyon. Ano yung sa solusyon? Hindi siya ako sa inyo. For this is my blood. Si Jesus Christ ang saltiana, no? For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. Atong explain. Atong pinulungan siya.
Mao ni ang akong dugo sa bagong pag-igsaad. Magpasabot sa atong panahon ng karon, no? Siya, which is shed for many. Iya daw giula para sa daghang kasalanan. No? Aron daw nga mapasaylo ang daghang kasalanan. Ang iyang dugo giula dito na sa cross ng tabo 2,000 years plus ago. Kay 2026 naman ta karon. Nakabalo mo ka nakita AD o sabi na, AD o BC. Okay? Ano sabi meaning sa BC? Before Christ. Ano saan AD? Ako ba sa after death? Dili na siya, mag-English term na siya. That is, gitawag na to siya o isang tawag rin? Latin word na siya. Ang meaning sa AD is Anno Domini. Anno Domini. A, Anno. D is Domini. Sa English term, bitaw siya, the year of our Lord. Okay? AD, dili na after that. Pwede din yung meaning. Di mo walang meaning. Pero ang tinuod ng meaning sa AD, kung makakita mo mga tinara, Anno Domini ang meaning na niya. Sa English term, kay Latin word na, sa English term, ito sa the year of our Lord. It's ang Lord, Jesus Christ. Nakabase na siya dito sa pagkatao ni Jesus Christ. May ka 2026 AD, may ka 2026 bot pasabot sa panahon na ni Jesus Christ, there is 2026 years na ang nahitabo. Kaya 2026 na matakaw. Okay? So, inani ha, si Jesus Christ, that time, during siya crucifixion, itong pagkalansa ng Jesus Christ pa, iyang lubog para sa kasalanan na to. Okay? Karon gilubog to si Jesus Christ. Mao na nito mo, gilubog siya. After 3 days, he rose from the dead. Okay? Laban na siya dyan. What's the purpose na? Ito na Bible. What's the purpose nga nung laban na siya? Para iyang ipamatuon na katong salvation na gihimo niya dito sa cross, tinuod o kasaligan. Nga naman, nabanhaw man siya gikan sa mga minatay. Kaya kung wala pa daw siya nabanhaw gikan sa mga minatay, ang 1 Corinthians chapter 15, kung usanin daw ta kang Jesus, kanya wala siya nabanhaw, walay pulos ang atong pagtuo. Nga naman, wala siya nabanhaw. Pero ito siya, ay mga apostoles, na Apostol Pablo siya, apan kami, magpamatuod na si Kristo nabanhaw, gikan sa mga patay. Nakita dito inosente anak, kay kada tawig, ginasaulog na. Ang pagkatao ni Jesus Christ, December, season of Christmas. Diba? Kung sa may subject nila sa Christmas, di ba ang pagkatao ni Kristo? Kay natao na, ang manunubo sa kalimutan, alika kami. Ganun saan ang mga kantahan, di ba? Mga Pasko, pamasko, kantahan sila. Apil na kanta, kay natao na ang manunubo sa kalimutan. Kinsan siya? Si Jesus Christ. Okay? Pag-abot ana sa mga March or April, makadungog na punta ito ang Holy Week. Kung sina sa Holy Week, ang subject diha, ang pag-antos ni Kristo hantod sa pagkabanhaw. Diba? Nag-antos siya, gilatos, bunal-bunalan siya, hantod itong napasan sa cross, hantod gilansar sa cross, o niya, gilubong, niya pagkadomingo sa katlawon, nabanhaw. Isa to? Muna ang content sa bitaw na to, Holy Week. Na dili ta tagaw anak, kaya naman kita mismo mga witness na ginapi mo na sa kalimutan. Asa sila kita na sa Bible. Okay? Sa Bible gisulti na. Karon, ang pagkabanhaw ni Jesus Christ, proiba to siya, pamatuon nga ang iyang gihimo nga kaluwasan dito sa cross tinuod o kasaligan. Nga naman, kabanhaw siya gikan sa mga banal. Now, karon, iyon ang puno sa Ginoo. Si Jesus Christ gasa gift. Okay? Balik na sa John 3:16. Tanawa ng wording mo sa Bible that He gave His only begotten Son. Kinsay gihatagan niya sa John 3:16? Kinsay gihatagan daw sa amahan sa iyang bugtong anak?
Siyempre, ang mga makasasala, di ba? Na kung maangkon kang ikaw usas sa mga makasala, apil kang hatagan sa Ginoo anak. Kaya gi-open man na sa Ginoo sa tibuok kalimutan. Karon, ang problema kay wala na ipa-explain sa uban. Wala, kaya ginapasulti sa kalimutan karon, pag mamatay, pangadsikan raman. Anak, dili. Sa Bible, kailangan, diya sa funeral service, dili na importante ng namatay, kaya wala na siya chance na magbubuhato ng impyerno o malangit. Ang kanang nag-attend sa funeral, may pinag-importante nga naman, maka-decide pa man siya. Kanang naala sa kabaong, hindi na mo decide. Sabi daw ka Ginoo, dili na mo tuo. Siya mo dawat ka, dili na siya mo dawat. Kaya naman, dili na siya naka-decide. Kaya nga naman, wala na diha iyang kalag. So, ano sa? Atubangan sa magpubuhan. Nakanto, kung wala masulat niyang ngalan, tapos yung silino nga kalag. Kamay sa yun, ano no? Dahil si Jesus Christ, ito siya Savior. Ito siya manluluwas. Nga naman, ang dala niya, kaluwasan. Para sa mga makasasala. So kung uangkon ka, mutuo ka nga ikaw makasasala, usa ka sa prospect sa Ginoo nga mag-angkon og kaluwasan. Okay? Naiyan po sino, kung bisan kinsa daw, asa naman duha o tulong mag-isgot sa iyang ngalan, naa siya sa taliwala. Akong i-probe sa inyo, sa Bible. Matthew chapter 18 paliho, verse 20. Naiyan ang Bible, Matthew 18:20 paliho. Ito na ba? For where 2 or 3 are gathered together in my name, kung nalo duha o tulo na mag-isgot, no? Magtigom siya sa ngalan daw niya, mag-isgot yung ngalan, there am I in the midst of them. Naa siya. Di lang nato siya makita kaya God is Spirit man. Okay? God is Spirit in John chapter 4 verse 24. Sila daw nga nagsimba sa Spirit, wala kayo makita mga rebuto niya, wala kayo makita kung sa padya kay God is Spirit God. Imo isimba siya diya sa Espiritu o kamaturan. Wala pulong sa Dios, mao na kamaturan, isulti, ipahibalo. Okay? Yan po sino nasa sa wala. Kung bisan kinsa daw mamutuo kang Jesus Christ, awhagon siya kung mudawat ba ka, gihatag mo lang. Balik na John 3:16, tanaw ko. For God so loved the world. John 3:16 paliho siya. For God so loved the world that He gave. Diba? Ang amahan, mo'y naghatag. Ang iyang hatag, si Jesus Christ, itong manluluwas. Kung may manluluwas, ito siya kaluwasan. Kinsa iyang hatagan? Ang mga makasasala. Diba? Kininas kalimutan. Diya, bisan kinsa daw magmusali kang Jesus Christ, dili siya ma-impierno, kundi umanto siya glani. Nagawa na ito. Yang pangutana mo ni decision making. Ang pangutana, uto o baka? Or dili? I-explain naman ito. Nasabkan mo, uto o baka? Dili. Dili ko. Dili ko. Well, iwo ko ng decision. Okay? Karon gihatag mo na siya, mudawat pa ka. Dili po kung mudawat. Aw, iwo ko ng decision. So kung dili ka mudawat, wag pa sa dili ka mag-experience. Tama na ito? Dili mo experience, kaya di mo ka mudawat. Pero mudawat ka, ma-experience yan kung di mo. Karon, muto ka, kunya mudawat ka. Ingin siya. Nagsulti ang pulong sa Ginoo, musalit pa kaniya. Di ba ikaw mudawat kung di ka musalit ka? Di po ka makasalit, di po ka makadawat kung di ka musalit. So, kung muto ka, kunya hinsalit ka, gihatag mo siya, di mo siya dawaton. Wala ang term niya, acceptance or accept or reject. Kung i-reject mo siya, so dili mo mangkunan ang kaluwasan. Kaya manluluwasan siya. Pero kung i-accept mo siya, madawatan po din mo ang kaluwasan. 1 Peter chapter 1 verse 9, yun ang sino. Sa dihan mo tuunaw ka, yung mudawat ka sa iya ha, tagal kang kaluwasan sa inyong kalag. Tanawa sa Bible. 1 Peter 1:9, receiving the end of your faith. Sa dihang mituunaw ka, minawat ka, tungkol kay mituunaw ka, even the salvation of your souls. Saan ka pagkasulti siya? Kung mutuo ka, yung mudawat ng Jesus Christ, tagaan ka niyang kaluwasan sa inyong kalag. Pagmutana, kung makadawat kang kaluwasan, kung sa may tawag mo, luwas sunod gihapon o luwas ka? Naroon ba? Balik ka na ka. Igutom ko. Nakuha na
Christ manluluwas. Kung mutuo daw ka niya, saligan nimo siya, dawaton nimo siya, tagaan kag kaluwasan. Mo na procedure. Kung sa boarding house, mo down payment ko, mo advance payment ko, baka puyo na ko. Jatong, sa langit mo po, kung mutuo daw ka sa gihatag niya, musalig ka, dawaton nimo siya. Decision making mo na. Hatagan ka niya kaluwasan sa iyong sarap. Pag magkaampun ka o kaluwasan, siyempre din nakatawag luwas unong. Luwas ang tawag. Isa to? Ikaw na po sige no, karon. Samtang nag-eskwela ka, gusto ka lumabot og doktor, na doktor ka no. Nindot kay tong samtang nagkapot pa kasi ng profession, na anak kay manluluwas. Kaya bisa pa o dili ka ma-doktor, matigba ka sa kalimutan gihapon, luwas na magtawag nimo. Asa na padulong? Langit, impierno. Langit. Sa boarding house, adihan naghatag na ko sa down payment o advance payment. Pag puyo na ko diha, muhawa ako sa boarding house kapag kabuntang magtrabaho man ko. No? Makabalik ko magkahapon? Ha? Magkapuyo rin hapon ko? Yes, kaya na ako sa proseso. Pagkauma, trabaho naman ko. Pagkahapon, balik hapon mo rito. Saka diha naman ko kibalik. Lalo nakapuyo ko, kaya nag-process at nag-follow ko sa proseso. Sa Bible mo ni, no? Kung makadawat ka kang Jesus Christ, yung freshman luwas, samtang nag-eskwela ka, luwas, di hapon yung kalang na daan. Diba? May mas pa ito, nakasiguro o may siguro? Ito nakasiguro. Diba? Kung nalang sa pagkayo, nag-eskwela ka, huwag kang malubaw itong panahon, mamatay na di hapon ka. Kung sa'yo kapuslanan mo, professional lang ka, pero ipil naman sa. O diba? Walang pulos. Pero na-professional ka, pero luwas lang ka. Pero di kapuslanan kayo. Kaya bisa pa, na-professional ka din, langit, magkapadulong. O, wala na kanina. That is a preparation. Sakta, masabda na ta, napamunta na sa imo. Mutuo ba ka, dili? Mutuo ka so. Musalit pa ka, dili? Musalit. Kanya, gihatag man siya, mudawat pa ka. Mudawat. O, ima na desisyon. Ako ko nag-explain. Ako na nagsulti, mo ni ang solusyon, mo po ni ang explanation, naalasin mo ang desisyon. Diba? Okay, buksan na. Kaya kung may impirno ka, magkita na ba ta? Pumunta na langit, impirno. Napapili ta, langit, impirno. Gusto tag langit. Muna yung proseso sa langit. Sa boarding house, without payment ka, advance payment. Kapuyot na. Kung makadawit ka ka Jesus Christ, yung first mulas, Pastor, isa pa. Ano siya kung tapos sa akin na klaro na to. Nga lang may isulat ito, Pastor. So may connection ka na, yung dawat ng Jesus Christ, niya. Yung nga lang taon, hindi nanin ha, closing ako, tapos ako kay, na para may kumaisa di pagkawan. Sa dahil mo dawat ng Jesus Christ, tingin si Apostol Pedro, tagaan ng kaluwasan sa atong kalang. So ang resulta, luwas atong kalang. Okay? Ikadua. Si John po, si Apostle John, nagsulti po siya, kaya isulat sa Ginoo, isulat niya sa Bible, nga kumutuo daw ang tao sa Jesus Christ, makadawat siya, tagaan sa siya katukod ng mahimong anak sa Diyos. Narasalan sa Bible, sa screen talaga, John chapter 1 verse 12. Sa dihang mutuo daw ta, kaya nakasamot man ta, namudawat ta, hindi lang kaluwasan sa itong kalagatong mangkunan, makabato kita relasyon ng mahimong anak sa Diyos. Okay? Tala sa John, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Sa dihang mutuo daw ta kang Jesus Christ, mudawat ka niya, si Peter nagsulti, nagisugod siya, tagaan ka kaluwasan. Kaluwasan ang term dito. Dire, relasyon na mahimong kang anak sa Diyos. Kung siya kalang gigitan, ani karon sa registration, yan Dire sa kalimutan, pag nahimukso ang bata, ikan sa taguangkan sa atong mama, ang ato ang Philippine Statistics Authority, naghatag og authority sa tao 30 days, no 30 days, na kinahanglan ang bata marehistro sa LCR. O sa LCR, Local Civil Registrar. Para ka sana, aron ang bata, basulan siya sa statistics sa Philippines, nga ikaw
nahimukso diri sa Pilipinas. Ang mugawa sa anak, human pirma, ang tawag na birth certificate. Ang birth certificate, may magpamatuod niya, ikaw, citizen ka sa Pilipinas. Na naman, ang imong ngalan na sulat sa statistics sa Pilipinas. Wala na kay birth certificate. Sa Bible mo po na siya na mudawat ng Kristo Freshman Luwas, tagaan kag kaluwasan. Ikaduha, tagaan kag katungod ng mahimong anak sa Diyos. So, kanang time na nag-decide ka, mahimugso ka sa pamilya sa Diyos, isulat tayo kaniya dito sa langit, dito sa basahon sa kinabuhian. Dito sa kalibutan, NCR. Aron masulat imong ngalan dito sa PSA. Kay after 30 days sa imong registration dito sa NCR, ipadala man dito sa PSA, kanang national. Walang pag-claim ka o authenticated na kanang itawag ito, job document, no? PSA, pakita dito, di ka na sa NCR, endorse na dito, aron na tayong final na document, birth certificate. Sa Bible po, kung mudawat daw ta, tagal ka katungod may mula sa Diyos, o kanang taklaan, isulat mo ng ngalan sa basaw sa kinabuhi. Tanawa ang apostolista mo na, isultihan ni Jesus Christ sa earthly ministry, John 10:20. Atong basahon. Ang ngalan, masulat yun sa basaw dito sa langit. Masahon mo na ang context sa Luke chapter 10. Ang conclusion niya, ang ingis na rin, kay ulit ba siya? Lord, lipay kayo mo kay takhan kayo nito sa imo nito na nagdawat sa imuha. Ang sulti ni Jesus Christ sa verse 20 siya, notwithstanding in this region is not, ayaw nyo ikalipay kung kana lang, no? Siya ikalipay, that the spirits are subject unto you. Na mga espiritu nagpatuo daw sa ilaha. But rather rejoice, ikalipay nino ninyo, because your names are written in heaven. Kinsa man yung mga tawa na sulat nilang ngalan sa langit, katong hingdawan ng Jesus Christ. Kinsa itong matawahan ng hingdawan ni Jesus Christ, mga makasasala ko sila. Sa kung ikaw mo tuon, yung mudawat ng Jesus Christ, yung first man luwas, maapil ka ng lawa, ang imo ngalan ni Jesus Christ sa pinako. Amen? Kumbaga sa ato pa, i-endorse na dito sa PSA. Kung kinahanglan nyo, karon register ka. Kunya, kinahanglan automatic o di kinahanglan nyo, di mo pag-ayo. Dinalihan. Request lang ka sa NCR. 1 week na siya. I-endorse nito. Importante kayo may soul, makahandang ka karoon sa tanong istorya pa. Na ito, nalawas na, isawa pa. Amen? Mura ba nag-register ta sa nang death insurance, kining Death certificate. sana? Death certificate. Adili, kining kanang kanay mga insurances karon na St. Peter na proud na kayo masunod ako si Kuan Lord. Ay, iyon ay, Lord, na dali o ika 1,790 na siya na recorder. Bisa pang ikapila ko ng milyon, ang importante na sulat yung ngalan. Exacto ba? Bueno, mater mo sa mga digit, ay importante na sulat. Pagkamutan na ba rin? Imo na desisyon, dili na ako. Imo na desisyon. Pagkamutan na ba rin? Mutuo ba ka? Mutuo pa so. Kunya, musaling pa kaniya ang Jesus Christ. Musaling pa so. Nya, ihatag mo siya, madawag pa ka. Dili pa so. Wala na rin. Imo ginang desisyon. Okay? So, ang ako trabaho, pagsulting. Ang ako trabaho, ang pagpasabot. Pero, pag-decide, imo na lang desisyon. Di ba? Na, importante kayo na may son. Samtang buhay bata, nakabulo ka unsay na hitabo. Kaya pag namatay na ka, di naman ka makadecide. Karon ang adlaw sa kalawasan. First po, karon ano itaw karon kay makadecide kung ano ka. Pag namatay ta, wala na. Hukom na. Sa pangutana mo ning, gusto ba ka mudawat ng Kristo na imong personal na Diyos? Ingon sa Ginoo, gusto siya na musunod siya sa imong kasing-kasing. Dapat pangutana ninyo, nga naman tuon mamitag ayo. Panungan, kahit kung panungan, kaya kasiguro ko, ikaw wala. Kaya wag ka mudawat. Makaroon, kita ko, dito mo si Sunday, ya karon. Gusto ko lang yung mo niya. Oo lang. Nagsulti ko ano, pero
Pag-blame kasi problema. Kaya wala ka mo. Ang pagmahay, pinugdanan na siya sa sayop na desisyon. Kung willing ka, gusto mo sa musunod sa kasi gusto mo ka, magpasunod mo sa kasi. Kung mata, kaya kung willing ka, magdawat mo kasi susundugan mo pagkano, iwan na mo siya ang trabaho. Pero sa oras, gusto mata, sundugan mo pagkano. Ginoong Diyos, maluoy ka kanako, nga usap ang masasabi. Pasayo ako sa akong mga sala, kay dili ko kahimo sa pagluwas sa akong paugalinggo. Nituo ko na ikaw ang nagpakamatay kung nagpaulak sa imong dugo dito sa cross ang akan ko. Nawaton ta ka na akong Ginoo ug manluluwas sa akong kalag. Sumulod ka karon sa akong kasing-kasing ug luwas sa ako. Salamat sa imong gugma ug kaluoy na di ka nako. Kining tanan akong ipasalamatan ug gihanyo sa ngalan ni Jesus Christ na akong Ginoo